sabi dito, hayag ang gawa ng laman sa mga katulad na ito, pakikiapid, karumihan, kalindugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo. Kung mapapansin niyo po dito nakalagay, may mga pagtatalo. So, ibig sabihin, sa verse 15, sabi niya kasi dito, merong nangangkakagatan, merong kaguluhan sa loob ng iglesia. Ang sabi niya dito, mga pagtatalo, so tunay na sinasabi niya Apostol Pablo sa verse 15 na meron talagang pagtatalo doon sa loob o nagkakaroon ng gusto sa loob ng iglesia. Kaya po siya nagsulat sa iglesia ng Galacia. Mga paninbugo o tampo sa loob ng iglesia ng Galacia. Mga pagkakaalitan. So sa loob ng iglesia nagkakaroon ng alitan. Mga pagkakampi-kampi. Mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya. So nangyayari ang bagay na ito nung panahon na yun. Na sana sa panahon natin ngayon ay huwag mangyari. Isang patunay pa na sinabi ng Apostol Pablo sa huling talata, 5:26, huwag tayong maging mga palalo, sabi niya, doon sa mga kapatid sa iglesia ng Galacia. Huwag tayong maging palalo na tayo yung mga gumumungkahihan sa isa't isa at nangag-iingitan sa isa't isa. So sa kabila ng napakaraming bagay na nangyayari sa iglesia ng Galacia, sabi niya, kahit ganito yung nangyayari, huwag niyo pa rin kalimutan gumawa ng mabuti dahil yan ang sabi niya sa Galacia 6:9. Kahit na mayroong mga obstacle, may mga distraction sa paggawa ng mabuti, ito yung nangyayari sa kanila. Pero sinabi niya sa chapter 6, dahil ang binabasa po natin ay verse 5, chapter 5, sinabi niya, patuloy pa rin kayo gumawa ng mabuti. Dahil yan ang utos ko sa mga Kristiyano. Yan, may mga pagtatalo sa loob ng iglesia. Normal yan. Kung sa panahon natin ngayon, nangyayari yung bagay na ito, patuloy tayo sa paggawa ng mabuti. Dahil yan yung isang tanda na ikaw ay tunay naniniwala at nananampalataya sa Diyos. Yung paggawa ng mabuti. Dahil sinabi po sa Hebreo yan, na bakit ba kailangan natin gumawa ng mabuti? Hebreo 13 verse 16. Nasabi po rito, datapwat ang paggawa ng mabuti at ang pag-aabuloy ay huwag ninyong kalimutan sapagkat sa mga gayumain, ang Diyos ay totoong nalulugod. So sa paggawa po pala ng mabuti, ang Diyos ay totoong nalulugod. Dahil ang tao nga po, nung nilalang ng Diyos, walang ibang gagawin niya kundi sumunod at matakot sa Kanya. Yun yung duty ng tao na nakalagay po sa Ecclesiastes 12 verse 13 na dapat patuloy tayong sumunod at mamuhay sa Kanyang mga utos. So kung ano ang ito po yung kasabihan ng sanlibutan na kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, yun din yung babalik sa iyo. Kung ano yung tinanim mo, yun din yung aanihin mo. Kaya nga, lagi natin sinasabing, patuloy kang gumawa ng mabuti. At ang Biblia ay sumasang-ayon sa kasabihan ito ng mundo. Ang sabi dito sa Galacia 6, chapter 7, verse 8, huwag kayong madaya. Ang Diyos ay hindi napapabiro sapagkat ang lahat na inihasik ng tao, kung ano yung ginawa mo, ano yung inihasik mo, yun din yung babalik sa iyo. Na siya namang aanihin niya, ito napansin niyo po, sapagkat ang lahat ng inihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. So kung kaya palagi po nating isipin na yung paggawa ng mabuti ay isa buhay natin. Dahil nga, kung gumawa ka ng masama yung iyong aanihin. Kapag nagtanim ka ng palay, hindi naman po pwedeng bumunga ng tinatawag na kalabasa yan. Kaya nga sinasabi ng mundo na kung ano yung puno, yun yung bunga. Ano po? Kaya patuloy tayo sa paggawa ng mabuti. Ang sabi sa verse 8, sapagkat ang nag-aasik ng sa kanyang sariling laman, ay sa laman mag-aani ng kasiraan, datapot ang nag-aasik ng sa espiritu, ay sa espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. So, ito po yung isang tanong. Kanino tayo dapat magsigawan ng mabuti? Dito lang ba? Sa loob ng iglesia lang ba dapat gumawa ng mabuti? Ang sabi po ng talata dyan ay ganito. Kaya nga, samantalang tayo may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti. Kanino? Dito lang sa church, sa mga kapatid lang? Kahit sa labas po, dapat kakitaan tayo ng mabubuting gawa. Dahil binanggit ni Brother Nelson kanina,
tayo ay maging magandang halimbawa sa lahat ng tao na nakasulat po sa Titus. Basahin ko lang po sa Titus chapter 2 verse 7. Sa lahat ng mga bagay ay magpakilala kang ikaw ay isang uliran ng mabubuting gawa. So sa lahat, kahit sa labas po tayo, ipakita po na ikaw ay tunay na sumasampalataya at naniniwala sa Diyos. Ang sabi dito, dito lang ba tayo gagawa ng mabuti? Ito yung unang araw sa linggo lang ba? Ang sabi dito, magsigawa tayo ng mabuti sa lahat. Ang sabi sa kasunod na pangungusap, lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Lalong-lalo na sa mga kapatid. Mahalin mo sila. Ipadama yung pag-ibig. Hindi yung sinabi dito sa Galatia 5:15 na nangagkakagatan, nangag-iingitan. Hindi po. Ang inutos po sa atin ay magmahalan. Gawa ng mabuti. Lalong-lalo na ang nasa loob ng iglesia. Yung mga kapatid sa pananampalataya. Ito po kasi, yung tao po kasi, kapag may nakita lang, doon lang siya gagawa ng mabuti, ng tama. Ano po, yun ay pagpapakitang tao. Ngunit sinabi ng Galatia, chapter 1 verse 10, sapagkat ako bagay na nanghihikayat, sabi ng Apostol Pablo, ngayon sa mga tao o sa Diyos. O ako bagay nagsisikap na magbigay lugod sa mga tao. Kung ako'y nagbibigay lugod pa sa mga tao, ay hindi ako magiging alipin ni Kristo. So, gawin mo yung isang bagay na mabuti, hindi para malugod yung tao. Ginagawa natin yung isang bagay para sumunod sa ating Master, sa ating Diyos, sa ating Panginoon. Gagawin mo yun para ma-please mo ang Diyos, hindi ma-please yung ibang tao. Kaya nga, ang tunay na alipin ng Diyos ay hindi hinahanap yung kapurihan ng ibang tao, hindi yung kapurihan ng Diyos na sa Kanya ay nagbigay ng buhay. Yun yung tunay na Kristiyano po. Saan tayo dapat gumawa ng mabuti? Sa loob lang ba ng iglesia? Sa trabaho? Sa bahay? Dapat ginagawa natin yung bagay na yan, na patuloy tayong gumawa ng mabuti sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay. Ano man, kahit saan lugar tayo, ano man ang ating ginagawa, patuloy tayong gumawa ng mabuti. Kailan tayo dapat gumawa ng mabuti? Tuwing linggo lang ba? Dahil nandito tayo sa church at nag-aaral tayo. Hindi po. Ang sabi ng Biblia, araw-araw tayong gumawa ng mabuti. Dito po nabuo yung ating binuod, yung ating paksa. Patuloy tayo sa paggawa ng mabuti upang ang Diyos ay patuloy nating malugod. Dahil bilang mga tao nga po ay yung ating trabaho ay sumunod at matakot sa kanyang mga utos. Ang pangalawa, lagi nating tandaan na kung ano ang ating ginawa ay siya rin babalik sa atin. Kaya patuloy tayo sa paggawa ng mabuti. Sa kabila ng mga suliranin sa buhay, problema, distraction o hindrances, hindi ito hadlang para tayo po ay gumawa ng mabuti. Talaga nandiyan yan. Kasama natin sa trabaho, kasama natin sa bahay, kasama sa kapitbahay, kasama yan sa pwede na sumira sa paggawa ng mabuti. Gumawa tayo ng mabuti kahit walang nakakita sa atin. Isipin natin, sa Diyos tayo naglilingkod at hindi po sa tao. Muli, salamat po sa inyo po makikinig. At wala na po akong oras. Salamat. Maganda po. Maraming salamat po sa turo at aral na ibinahagi sa atin ng ating mga kapatid. At tayo tulad po para po sa putol-putol ang tinapay at pag-inis na araw. Mga po tayo sa reading sa page 288. Page 288 po.